For some reason, iba yung trauma ko or parang impact sa akin pag usapang child entity na iba yung kilabot. Hindi ko na i-mention kung saang school to nangyari kasi elementary school siya. I don't wanna scare the kids. Sa school nila, uso daw talaga yung sinasaniban. I personally believe in sanib. Meron na rin ako mga na-witness, mga na-encounter. Going back sa story, malapit nang magbakasyon nung time na nangyari to. Nung time na nakuha ng tong photo. Since around March na yon, inaantay na lang matapos yung school year. So itong grupo ng students ay nag-decide na maglakad-lakad around the school. Wala na kasi mga lesson nun, so allowed na silang lobas ng classroom. And napag-isipan nilang mag-take ng photos. Just like the usual people, marami tayong mag-take ng photos, sunod-sunod. Okay naman, wala naman silang na-feel, wala naman silang nakita, so they went back sa kanilang classroom. Apat silang magbabarkada, yung may-ari ng phone na ginamit pang photo, iniwan niya sa tatlo niyang friends yung phone niya, kasi she needed to go sa canteen to buy food. And pagbalik niya ng classroom from the canteen, umiiyak na yung isa niyang kaklase. Everyone was panicking. Siyempre, mga bata natatakot. Kasi sa dami ng photo na kinuhanan nila, merong isang photo na kakaiba. What they did is pinakita nila sa advisor nila yung photo na yon. Even yung kanilang advisor ay nagulat, nangilabot sa nakita sa photo. Kasi at that very moment, merong mga students na sinasaniban sa loob ng school. And ito yung kanilang nakuhanan na photo. Nakarating na sa principal nila yung incident. Nakita ng principal yung photo. So, pinabless nila yung school and pinaliwanag sa kanila kung ano ba talaga meron sa school na yon, kung ano yung nangyari sa past, at kung ano yung nababalot na kababalaghan sa school na yon. They were told na before maging school yon, tambakan daw ng patay, ng gera. Also, may student din na na-rape. And marami pa silang paranormal encounters na naririnig. Pero none of it ay in-acknowledge ng kanilang mga teacher kasi nga mga bata sila. Pero in a way, yung mga teachers, meron silang laging sinasabi na nasanay na lang sila sa mga nagpaparamdam doon. Madalas din silang may mga naririnig na students na naglalaro sa field every night pag nalilate sila ng uwi. And nasabi din sa kanila na possible, isang batang lalaki yung nag-photobomb sa kanila. Until now, hindi pa rin nila sure kung anong nangyari, sino yung nag-photobomb, bakit siya sumali. But of course, ayaw na ni Sender maalala yung incident na yon. Pero I personally don't believe na soul or kaluluwa yon. Naniniwala kasi ako na lahat ng nakikitang entity ng mga tao, nararamdaman or naririnig, all of it are work of evil or demon. Isa lang yan sa mga photobomb stories na sinend sa akin. I still have a lot on my emails, on my Instagram. Pero I wanna know kung anong gagawin ninyo if you were in this situation. Photo kayo, pagtingin ninyo, may paa sa likod ninyo. Pero all you know is kayo lang talaga yung nandun. I-delete nyo na lang ba yung photo? I-keep ninyo? Or aalamin ninyo kung ano yung history ng lugar na yon, kung saan may sumamang hindi invited na entity sa photo ninyo. This is for my video. Kung meron kami horror stories na katulad ng Sender today, you can message me on Instagram, you can share your stories to me there, and I would happily share it here if you would approve. Thank you so much for watching, and for more videos like this, please like, comment, and follow for more.